Kontento sa buhay si Miren kahit pamaaga siyang nawalan ng asawa. Ibinuhos niya ang atensyon at panahon sa kanyang anak na si Kaya. Ngunit sa isang iglap, umuwi si Kaya dala ang balitang buntis ito. At ang mas nakakagulat pa ay kung sino ang ama ng batang nasa sinapupunan ng anak niya. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Ma, alis na po ako. Nakangiting sabi ni Kaya habang inaayos ang pagkakasukbit ng bag sa balikat. Huminto muna si Miren sa pag-aayos ng mga lumang gamit. Nakita niya ang pababang anak na si Kaya. Suot na nito ang malinis na uniform. Maayos ang pagkakatali ng buhok nito at nakasabit sa balikat ang mabigat na backpack na puno ng mga libro. Kahit abala sa pag-aaral, hindi nawawala sa mukha ng anak niya ang magaan nitong ngiti. Hindi mapigilan ni Miren na mapangiti rin. Aalis ka na. Hindi ka ba muna kakain? Sa school na lang po ma. May major exam kami ngayong umaga. Pagkatapos po noon, may meeting pang student organization namin. Baka medyo gabihin po ako ng uwi. Tumango si Miren bago nilapitan ng anak. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Kumain ka sa tamang oras kahit gaano ka kabisi. At kung gagabihin ka nga, mag-text ka agad sa akin para hindi ako mag-alala. Huwag mo ring kalilimutan ang payong mo dahil mukhang hindi pa titigil ang ulan. Napangiti si Kaya at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Alam ko naman ma, ang dami mo pong paalala. Kau din po, huwag ka rin masyadong magpagod sa flower shop. Napailing si Miren at marahang hinaplos ang pisngi ng anak. Kau talaga, ako pang pinapayuhan mo. Basta ang mahalaga makatapos ka ng pag-aaral, yun lang ang pangarap ko. Mahinang tumawa si Kaya. Salamat mama. Minsan, naiisip ni Miren kung gaano siya kaswerte sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya noon. Kung hindi man siya pinagpala sa unang pag-ibig at ng asawa niyang maagang nawala, binawi naman yun ng Diyos sa pamamagitan ng anak na nasa harapan niya ngayon. Halika nga rito, mahina niyang sabi. Lumapit si Kaya kaya mahigpit niya itong niyakap. Napapikit si Miren habang yakap ang anak. Mahal na mahal kita. Palagi kong hinihiling na sana bagalan ng paglaki mo, pero alam kong hindi pwede yon. Matanda ka na nga at balang araw, unti-unti ka nang aalpas sa akin. Napangiti ang dalaga at hinaplos din ang mukha niya. Mahal na mahal din kita mama. Hindi na ako bata, pero ako pa rin ang baby girl mo. Mahinang tumawa si Miren at pinagmasdan ang anak niya na dati lang ay maliit noon. Sige na nga po ma, bakit po ba ang drama natin ngayon? Tanong pa ni Kaya. Napatawa si Miren. Nako, sige na, baka mamaya. Ako pang sisihin mo kapag bumagsak ka sa exams mo. Naglakad na si Kaya patungo sa pintuan. Bago tuluyang lumabas ay muli itong lumingon. Ma? Bye mama. Kumaway pa si Kaya. Kumaway din siya. Bye anak, ingat. Nang tuluyan siyang mapag-isa, saka lamang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Napabuntong hininga siya. Tahimik niyang nilingon ang mga inaayos niyang gamit. Balik na ulit siya sa ginagawa dahil siguradong mamaya may mga customer nang papasok sa kanyang flower shop. Sa kabilang banda, naglalakad si Kaya habang nakatingin sa mga reviewers sa kanyang kamay. Mahigpit niyang yakap ang lalagyan ng mga architectural drawings habang nakasabit sa balikat ang mabigat niyang backpack. Kahit ikalawang taon na niya sa kursong architecture, hindi pa rin siya nasasanay sa dami ng kailangang dalhin araw-araw. Gayunpaman, hindi niya yon inirereklamo. Pangarap niya yon at sa tuwing naiisip niya na balang araw ay makakagawa siya ng mga gusaling magiging tahanan ng ibang tao, kusang gumagaan ang pakiramdam niya. Matapos ang dalawang magkasunod na klase, napagpasyahan niyang dumaan muna sa isang maliit na cafe sa tapat ng campus bago magsimula ang susunod niyang lecture. Lumapit siya sa counter. Good afternoon, miss. Ano pong order niyo? Nakangiting bati ng barista. May promo kami ngayon sa iced coffee at pastries. Kung gusto niyo ng mas mabusog sa merienda, may sandwich din kaming bagong gawa. Kayo po ang bahalang pumili. Ngumiti si Kaya. Isang hot chocolate na lang po, then isang tuna sandwich. Dine in.
Bitbit ang number stand, umupo si Kaya sa isang sulok malapit sa malaking bintana. Mula roon ay tanaw niya ang mahinang pag-ulan sa labas. Isa-isa niyang inilabas ang mga notebook, drafting materials at mga sketch na ginawa niya kagabi. Napangiti siya nang makita ang isa sa mga floor plan na halos madaling araw na niyang natapos. Maya-maya'y dumating na ang order niya. "Order for Miss Kaya." "Thank you po." Nagsimula siyang kumain habang binabasa ang lecture notes. Hindi niya namalayan halos 1 oras na pala siyang nakaupo roon. Abala siya sa paglalagay ng mga correction nang tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe yon mula sa kanyang kaklase. "Kaya, may additional plates daw tayo next week." Napabuntong hininga siya. Mukhang goodbye na naman ang tulog. Habang inilalagay niyang cellphone sa bag, biglang may dumaan sa gilid ng mesa niya. Kasabay noon ang bahagyang pagtama ng siko niya sa mesa. Natumba ang lalagyan ng lapis. Kasunod nun ay naggalat sa sahig ang mga papel, ruler, mechanical pencil at ilan niyang sketch. Ay, agad na yumuko si Kaya. "Pasensya na," sabay na sabi ng isang malalim na boses ng lalaki. Hindi niya namalayan, may isa pang taong sabay ding yumuko upang pulutin ang mga nahulog niyang gamit. "I apologize. Hindi kita napansin. May tinitingnan akong documents habang naglalakad." Napatingala si Kaya. Isang matangkad na lalaki ang nasa harapan niya. Nakasuot ito ng semi-formal attire. Halatang working adult. May ilang puting hibla na ang buhok nito. Ngunit lalo lamang yung nagdagdag sa karisma ng lalaki kahit matanda na. Fit pang body kahit na halatang may edad na. "Okay lang," nakangiti niyang sagot. "Salamat sa pagtulong. Buti na lang at hindi nabasa ang mga drawing ko." Inabot ng lalaki ang mga blueprint. "Architecture student ka ba? Napakadetalyado ng pagkakagawa mo ha. Siguro pinagpuyatan mo to." Bahagyang nahiya si Kaya. "Salamat. Second year college pa lang po ako. Mahirap minsan pero gusto ko talaga ang kursong ito. Pangarap ko maging architect balang araw." Ngumiti ang lalaki. "It's nice to know that." Hindi napigilan ni Kaya ang mapangiti. Hindi niya alam kung bakit, pero napakadaling kausap ng estrangherong nasa harap niya. May kakaibang kapanatagan sa paraan nito ng pagsasalita. Gayunpaman, napalalim ang tingin ng lalaki sa kanya. Hindi yon ang karaniwang tingin ng isang estranghero. Para bang may pilit itong inaalala. Napansin yon ni Kaya. "May problema ba?" Nagtataka niyang tanong. Pasensya ka na kung napatitig ako. May naalala lang ako na parang kamukha mo lang. Sorry kung nailang ka. Sana'y hindi mo yun mamasamain." Mabilis na umiling si Kaya. "Hindi naman, nagulat lang ako ng kaunti. Akala ko kasi baka may mali sa mukha ko o may dumi kang napansin. Mabuti na lang pala at wala naman. Napaisip lang talaga ako." Mahina itong natawa. "Wala kang dapat ipag-alala. Wala namang mali. Ang ganda mo nga eh." Tumango si Kaya, pero bahagyang nag-init ang mga pisngi. Hindi naman yon ang unang beses na nag-compliment siya, pero iba ang epekto pagdating dito. Napatingin na lang si Kaya sa relo. Nanlaki ang mga mata niya. "Nako, malilate na pala ako." Mabilis niyang isinilid ang mga gamit sa bag. Narinig niyang bahagyang tumawa ang lalaki sa pagkataranta niya. Kaya bahagya niyang binagalan. Nakaramdam na naman kasi siya ng hiya. "Kailangan ko na tumakbo papuntang campus." Bahagya siyang yumuko. "Mauna na ako." Ngumiti ang lalaki. "Ingat ka sa paglalakad. Good luck sa klase mo." "Salamat." Mabilis na tumakbo si Kaya palabas ng cafe. Hindi na niya nagawang itanong ang pangalan ng lalaking tumulong sa kanya. Habang naglalakad papasok sa campus, napangiti siya. Ang bait naman ng lalaking yon, isip niya. Ang hat niya ring tingnan. Napakagatlabi na lang si Kaya. Hindi lubos maisip na magagwapuhan siya sa isang lalaking ganoon ng edad. Siguro dahil type niya talaga ang mas mature na lalaki. Kaya kahit saglit lang, nahatak na agad siya ng estrangherong yon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang una nilang pagkikita sa cafe. Sa pag-aakala ni Kaya na minsanan lamang ang pagtatagpo nilang iyon, hindi niya inaasahang muli na naman niyang makikita ang parehong lalaki sa isa pang hindi inaasahang pagkakataon. Katatapos lamang ng klase niya, nang dumaan siya sa isang kilalang bookstore malapit sa campus. Kailangan niyang bumili ng reference book para sa isa nilang major subject.
Habang abala siya sa pagtingin ng mga aklat tungkol sa architectural design, may isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig niya sa likuran. Kung first year o second year architecture student ka pa lang, baka mas makatulong sa'yo ang librong nasa kaliwa kaysa riyan sa hawak mo. Mas madaling maintindihan ang mga paliwanag doon, lalo na kung nagsisimula ka palang gumawa ng mas komplikadong mga plano. Ginamit din niya noon ng ilan sa mga young architect na sinuportahan ng company namin. Napalingon si Kaya. Nanlaki ang mga mata niya. Oh, ikaw pala. Ngumiti ang lalaki. Mukhang nagkita na naman tayo. Napatawa si Kaya. Oo nga, palagi na lang. Hindi alam ni Kaya kung bakit. Pero hindi na siya nailang katulad nung una silang nagkita. Sa halip, parang natural na lamang ang makipag-usap dito. May kakaiba itong paraan ng pagsasalita. Mahinahon, magalang, at tila maraming karanasan sa buhay. Napatingin siya sa librong itinuro nito. Ikaw ba mahilig din sa architecture? Bahagyang ngumiti ang lalaki bago tumingin sa mga librong nakahilera. Hindi ako architect, negosyante lang. Pero marami akong nakatrabahong architect sa iba't ibang project. Kaya kahit papano, naging interesado rin ako sa mga librong ganito. Napangiti si Kaya. Ang dami mong alam, marami ka rin sigurong experience given na exposed ka sa corporate world. Hindi mapigilan ni Kaya ang paghanga. Sa dami ng mga taong nakilala niya, bihira siyang makatagpo ng isang tao na may mataas na narating, ngunit nananatiling mapagkumbaba. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Kaya rito. Ako nga pala si Kaya Salcedo. Kaya? Napangiti naman ang lalaki. Piolo Villarosa. Piolo? Usal niya sa pangalan nito. Nice meeting you, Piolo. Sana magkita pa tayo ulit. Mahina itong tumawa. I'm sure of that. Mula noon, tila naging kakaiba ang takbo ng pagkakataon. Palagi na lang silang nagkikita nang hindi sinasadya. Minsan sa cafe, bookstore at architecture exhibit na ipina-require ng professor nila. Sa bawat pagkikita nila, nagkakaroon sila ng maikling usapan. Unti-unti ring nalalaman ni Kaya ang ilang bagay tungkol kay Piolo. Mahilig pala itong magbasa. Mahilig ding tumingin ng mga lumang gusali. At higit sa lahat, mahusay itong magbigay ng payo sa kanya. Sa tingin ko, sabi ni Piolo habang pinagmamasdan ang miniature model ng isang eco-friendly building. Hindi lang dapat maganda ang isang design, Kaya. Kailangan din itong maging kapaki-pakinabang sa mga taong gagamit nito. Ang tunay na ganda ng isang gusali ay hindi lang nakikita sa labas. Nakikita rin yon sa kung paano nito pinapaganda ang buhay ng mga tao. Napangiti si Kaya. Ganyan din ang pananaw ko. Kapag iniisip ko ang kapakanan ng ibang tao habang nagde-design ako, mas nagiging makabuluhan ang ginagawa ko. Makalipas ang ilang araw, napansin ng dalawa niyang kaibigan na sina Trina at May na madalas siyang ngumingiti habang may binabasang mensahe sa cellphone. Sa totoo lang, hindi naman madalas mag-message si Piolo. Paminsan-minsan lamang. Karaniwan ay tungkol sa mga librong maaari niyang basahin o mga seminar na maaaring makatulong sa kurso niya. Hindi pala text si Piolo, kaya mas okay sa kanila ang call o magkita na lang. Kaya! Natatawang sabi ni Trina habang kumakain sila sa kantin. Napapansin mo bang madalas ka nang nakangiti mag-isa? Huwag mong sabihing may inspirasyon ka na. Agad na umiling si Kaya. Wala naman. Napangisi si May. Kung wala, bakit lagi kang may kachat nitong mga nakaraang araw? At bakit parang lagi kang excited kapag may pupuntahan kang bookstore? Hindi ka may pinanganak kahapon. Magkwento ka naman. Napakamot si Kaya sa batok. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. May nakilala lang akong guy, isang businessman. Tahimik na nagkatinginan sina Trina at May. So, mas matanda sa atin? Working adult na eh. Ilang taon na? Natigilan si Kaya. Hindi niya alam kung bakit parang nahihiya siyang sagutin yon. Mas matanda lang ng kaunti. Mga nasa 40s na siya? Biglang natahimik ang dalawa. Hindi naman siya makatingin. Alam niyang questionable ang edad na yon. Pero kapag kasama niya kasi si Piolo, hindi niya naiisip na mas bata siya o mas matanda ito. 40s. Kaya ano yan? Gulat namang tanong ng kaibigan niyang lalaki na si Lindo. Napangiwi siya. Huwag kayong maingay. Saka wala namang mali ron. Kumunot ang noon ni Lindo at halatang nababother. Anong walang mali?
Matanda na yon. Parang pangtatay ng edad. Baka inuuto ka lang. Baka mamaya nahanap mo lang ang father figure sa kanya since matagal nang patay ang papa mo. At ang lalaking yun, sinasamantalan niya naman. Naiinis naman siyang lumingon kay Lindo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabait si Piolo, hindi siya ganyan. Napailing si Lindo. Sabihin mo yan kay tita. At ganito rin ang magiging opinyon niya. Matanda na yan. Bata ka pa. Huwag kang magpauto. Napakagatlabi si Kaya. Huwag ka na nga lang mangialam. Halatang nagtampo si Lindo. Walang salitang tumayo ito at naglakad palayo. Tinawag pa ito ni May at Trina. Pero hindi na nagpaawat. Wala namang pakialam si Kaya. Naiinis lang naman siya sa naging reaksyon nito. Wala naman silang ginagawang masama ni Piolo. Naiinis din siya na baka bigla nitong sabihin sa mama niya. Huminga ng malalim si Trina bago nagsalita. Girl, hindi naman namin sinasabing masama siyang tao. Kung sino man yung dinidate mo ngayon. Pero halos doblang edad mo. 20 ka pa lang, natural lang na mag-alala kami. Ayaw naming masaktan ka. 20 na ako at alam ko ng ginagawa ko. Hindi nyo naman kailangan mag-alala sa akin. Mabait si Piolo, mature siya, gwapo at marami akong natututunan sa kanya. Masaya ako kapag kasama ko siya. Iba siya sa mga dati kong manliligaw na mga isip bata at immature pa. Giit niya pa sa kanyang mga kaibigan. Si May naman ang nagsalita. Pero Kaya, hindi rin namin alam kung ano talagang intensyon niya. Oo, mabait siya ayon sa kwento mo. Pero mapagkakatiwalaan ba yon? Kilalanin mo muna siya ng mabuti. Sa kinang ng mga mata mo kanina, parang hulog na hulog ka na. Tahimik na nakinig si Kaya. Alam niyang nag-aalala lamang ang kanyang mga kaibigan. Pero naiinis pa rin talaga siya sa opinyon ng mga ito. Dahil lang matanda na si Piolo. Hindi naman ganun. Wala pa kami ron. Hindi pa nga siya nanliligaw. Saad ni Kaya dahil yun naman ang totoo. Pero nararamdaman niyang may something special na sa kanila. Napabuntong hininga si Trina. Basta mag-ingat ka. Mas mahirap kapag masyadong malaki ang pagitan ng edad ninyo. Ibang mundo niya sa mundo natin. Magkaiba kayo ng dynamic sa buhay niyan. May hirapan kayong dalawa. Samantala, pagsapit ng gabi, tahimik na bumalik si Miren sa kanilang munting bahay matapos maisara ang flower shop. Pagbukas pa lamang niya ng pinto ng bahay, bumungad agad ang amoy ng bagong saing na kanin at nilulutong adobo. Napangiti agad si Miren. Kaya? Tawag niya habang hinuhubad ang kanyang sandals. Mama, nandito po ako sa kusina. Agad siyang nagtungo roon. Naabutan niyang nakasuot ng apron ang kanyang anak habang hinahalo ang nilulutong ulam. Nakatali ang buhok nito at halatang kararating lamang mula sa school. Ngunit hindi pa rin nababakas ang pagod sa mukha ng dalaga. Sa halip, parang mas maliwanag ang mga mata nito. Parang may kung anong saya na hindi niya maipaliwanag. Bahagyang natigilan si Miren. Matagal na niyang kilala ang sariling anak. Siyang nagpalaki rito, kaya alam niyang may kakaiba. Anong meron? Natatawa niyang tanong habang inilalapag ang bag sa mesa. Parang ang saya-saya mo yata ngayon. Napangiti naman si Kaya. Wala naman po. Talaga lang? Napataas ang isang kilay ni Miren. Huwag mo akong niloloko. Nanay mo ko, kilala kita. Kapag ganyan ang ngiti mo, ibig sabihin may nangyari. Ngayon, sabihin mo na sa akin kung ano yon. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ikinikwento. Napatawa si Kaya. Mama naman, tama ba ako? Sabihin mo na. Napabuntong hininga ang dalaga. May nakilala lang po akong guy. Ang pogi po niya, ang hot, saka matalino. Matamang tiningnan ni Miren ang kanyang anak. Hindi naman siya nabigla. Sa katunayan, parang matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Tahimik siyang naupo sa upuan habang pinagmamasdan ng anak. Hindi na bata si Kaya. 20 taong gulang na ito, normal lamang kung may magustuhan na itong lalaki. Noon ay wala naman itong sinagot sa mga manliligaw kasi bata pa at hindi naman ito natipuhan. Pero sa loob-loob niya, inaasahan niyang darating din yun. At mas gusto pa nga niyang dumating ang panahong may magpapasaya sa anak niya kaysa habang buhay itong puro pag-aaral ang iniisip. Kasi naging bata rin naman siya, na in love at natuto sa buhay. Talaga? Malumanay niyang tanong. Mukhang seryoso yata yan. Napakamot sa batok si Kaya. Hindi naman po, hindi pa naman.
Napangiti si Miren. Halika nga rito, maupo ka muna. Lumipat si Kaya sa upuan sa tapat niya. Tahimik muna silang nagkatinginan. Ramdam ni Miren ang bahagyang hiya ng anak. Naalala tuloy niya ang sarili noong halos kaedad pa lamang ito. Noong minsan din siyang kinilig. Noong minsan din siyang naniwalang habang buhay ang pangakong ibinigay sa kanya ng unang pag-ibig. Mabilis niyang itinaboy ang alaalang yon. Hindi niya gustong maikumpara ang buhay ng anak sa naging karanasan niya. Magkaiba sila at ipinagdarasal niyang maging mas maganda ang magiging kapalaran ni Kaya. Ikaw, may napupusuan ka na pala. Nakangiti niyang sabi. Ano ba ang pangalan niya? Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga. Mama, hindi agad nakasagot si Kaya. Secret muna mama, hindi pa po kami at saka baka mausog. Natawa naman si Miren. Tapos may gusto ko na agad. Hindi ko nga po alam kung gusto ko na talaga. Pero masaya po talaga ako kapag kasama ko siya mama. Napangiti si Miren. Ang inosente pa rin talaga ng anak niya. Kaya gusto niyang maging bukas ang komunikasyon nilang mag-ina. Kaya, hindi kita pinagbabawalang magustuhan ng isang tao. Hindi rin kita pagbabawalang magkaroon ng boyfriend balang araw. Bata ka pa, oo. Pero nasa tamang edad ka na para matutong umibig. Ang gusto ko lang ay huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Tumango agad si Kaya. Alam ko naman po yun, mama. Nagpaalala pa si Miren. Unahin mo pa rin ang pag-aaral mo. Pangarap mo ang maging architect at pangarap ko rin makita ka na makapagtapos. Napalunok si Kaya. Opo, mama. Isa pa, alam mo naman ang mga boundaries, hindi ba? Respeto sa sarili, respeto sa relasyon, huwag kang padadala sa emosyon lang. Hindi masamang magmahal pero mas mabuting magmahal ng may tamang pag-iisip. Tumango agad ang kanyang anak. Hindi siya naging istriktong ina. Hindi rin siya naging pabaya. Mas pinili niyang turuang magtiwala sa sarili ang anak kaysa itali ito sa napakaraming bawal. Dahil alam niya na habang mas ipinagbabawal ang isang bagay, mas lalo yung gustong subukan ng kabataan. Siya nga pala. May pictures ba siya? Tanong niya rito. Wala pa po akong picture niya. Sa kanilang mama. Ipapakilala ko naman siya kung kami na. Napatawa si Miren. Sige, ikaw ang bahala. May tiwala naman ako sa taste mo. Napansin ni Miren ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha nito. Pero naisip niya lang na mukhang nahihiya pa ang anak niya na mag-share sa mga ganoong klaseng usapin. Hindi po kayo nagtatampo na hindi ako masyadong makwento? Tanong pa ni Kaya. Marahang inabot ni Miren ang kamay ng anak. Hindi naman anak, buhay mo yan. Hindi ko gustong manghimasok sa bawat desisyon mo. Bilang nanay, gusto ko lang makasigurado na masaya ka at ligtas. Kapag handa ka nang ipakilala siya'y narito lang ako. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Kaya. Salamat po mama, kasi nagtitiwala po kayo sa akin. Napangiti si Miren. Paano ba naman siya hindi magtitiwala? Hindi pa siya kailanman binigyan ng anak ng dahilan upang pagdudahan ito. Lumaki si Kaya na responsable, masipag, mapagmahal at marunong umintindi. Kaya pinili niyang igalang ang espasyo nito. Kung may mga bagay mang hindi pa handang sabihin ng kanyang anak, darating din ang araw na kusa itong magbubukas. Hindi kailangang pilitin. Samantala, makalipas ang ilang buwan, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Kaya ang pakikipagkita kay Piolo. Hindi na lang hindi sinasadya ang kanilang pagkikita. Talagang nagpaplano na sila ng mga date. Kapag dinadala siya nito sa mga mamahaling lugar at kumakain sila sa restaurant, pakiramdam ni Kaya ay para siyang prinsesang sobrang spoiled dito. Ilang buwan na tayong nagkikita, Piolo. Ayoko mag-assume kasi wala ka pa namang sinasabi. Napakagatlabi si Kaya bago muling nagpatuloy. Pero ano ba talaga tayo? Ano ba talaga ako sa'yo? Katatapos lang nilang maghapunan sa isang restaurant na tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Mahinang umiihip ang hangin, pero pinagpapawisan talaga si Kaya sa sobrang kaba. Ayaw niya na sanang sa kanya magsimula. Pero pakiramdam niya, kung hindi niya pa itatanong ngayon, baka habang buhay na lamang siyang manghuhula. Tahimik na napatitig si Piolo sa kanya. Hindi ito agad nagsalita. Lalong kinabahan si Kaya. Mali ba ang naitanong ko?
Bulong niya at dinaan na lang sa tawa. Sorry, baka masyado akong nagmadali. Hindi naman. Usal ni Piolo. Napakagat siya sa labi. Pasensya ka na kung bigla ko yung naitanong. Hindi naman kita pinipressure. Gusto ko lang sanang maintindihan kung nasan ako sa buhay mo. Kung kaibigan lang ba talaga ako o may iba kang nararamdaman. Humakbang si Piolo palapit sa kanya. Alam mo ba kung bakit hindi pa ako nagsasalita tungkol dito? Hindi dahil nagdadalawang isip ako. Gusto ko lang talagang maging maingat. Baka kasi isipin mo na nagte-take advantage ako. Ayokong i-point out pero malaki ang agwat ng edad natin. Umiling agad si Kaya. Okay lang naman, nasa legal age na naman ako. Wala akong nakikitang masama as long as masaya tayong dalawa. Suminghap si Piolo sa pagiging agresibo niya. Pero maya-maya'y natawa na lang din naman. Napayuko na lang si Kaya sa sobrang hiya. Huwag kang tumawa. Gusto mo ko, Kaya? Mahinang bulong ni Piolo. Muli niya itong tiningala. Hindi ako sasama sa'yo sa mga paanyaya mong ganito kung wala. Pero husgahan tayo. Bakit ako? Matanda na ako. Ako rin naman, agap niyang sagot. 20 years old na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Kung ikaw ang gusto ko, wala naman silang magagawa ron. Isa pa, bakit hindi ikaw? Ang ayos mong lalaki. Ang mature mo at sobrang may sense kang kausap. Ibang-iba ka sa mga lalaking nakausap ko at mga nanligaw sa akin. Nasa iyo ang mga tipo ko, Piolo. Saka, hindi ka naman sobrang tanda para sa akin. Ang gwapo mo nga eh. Para kang vampirang hindi tumatanda. Kumunot ang noon ni Piolo. Pero unti-unti, umalpas ang mga tawa mula rito. Natawa na lang din si Kaya. Sobrang nagagalak ang puso niya kapag napapatawa ito. Matagal na kitang gusto, Kaya. Pag-amin pa nito. Ngumiti pa siya, dinamdam ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Talaga? Ilang taon akong single. Nagkaroon ako ng asawa noon, pero hindi naging masaya ang pagsasama namin. Kaya naghiwalay lang din kami. Hindi kami nagkaroon ng anak. Tumango-tangulang siya. Alam na yun ni Kaya. Nakwento na yun sa kanya ni Piolo. Wala naman siyang pakialam kung may nauna na itong asawa. Ang mahalaga sa kanya, single na ito at handang magmahal ng babaeng katulad niya. Kasi si Kaya handang mahalin at tanggapin din si Piolo kahit ano pang nakaraan nito. Sobrang hulog na siya kay Piolo para bumitiw pa. Hindi na ito simpleng paghanga lang, patuloy pa ni Piolo. Tuwing umaga, ikaw ang una kong naiisip. Kapag may magandang nangyayari sa araw ko, gusto kong ikaw ang unang makaalam. At kapag hindi kita nakikita, pakiramdam ko ay may kulang sa buong araw ko. Hindi napigilan ni Kaya ang mapangiti. Kumikinang ang kanyang mga mata sa saya. Yun ang unang beses na nagmahal siya ng ganoon. At pakiramdam niya, wala na siyang mahahanap na katulad ni Piolo. Kung papayag ka, pagpapatuloy ni Piolo. Gusto kitang ligawan ng maayos. At kung handa ka na rin, gusto ko maging kasintahan kita. Hindi ko maipapangako magiging perpekto ang lahat, pero maipapangako kong magiging tapat ako sa'yo at mamahalin kita sa abot ng makakaya ko. Napuno ng saya ang dibdib ni Kaya. Yun ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Mga salitang ilang buwan niyang pinangarap marinig. Unti-unti siyang tumango habang hindi mapigilan ang pagngiti. Gusto ko rin yun. Matagal na kitang gusto, Piolo. Natatakot lang akong baka ako lang ang nakakaramdam. Kaya salamat kasi hindi pala ako nag-iisa. Kahit hindi ka naman ligaw. Lumawak ang ngiti ni Piolo. Marahan itong inabot ang kamay niya. Hindi ito nagmadali o naging mapusok. Napangiti si Kaya habang marahang pinisil ang kamay nito. Ituturing na kitang boyfriend ko, Piolo. Nang pumikit ito at unti-unting lumapit, napapikit na rin si Kaya. Kinakabahan man, buong puso niyang tinanggap ang halik na iginawad sa kanya ni Piolo. At sa gabing yon, walang ibang laman ang isip ni Kaya, kundi ang paniniwalang natagpuan na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Wala siyang nakitang dahilan para pagdudahan si Piolo, dahil sa bawat kilos at salita nito, ipinadama nitong mahalaga siya. Mula noon, naging opisyal ang relasyon ni Kaya at Piolo. Hindi man sila naging maingay sa social media o mahilig mag-post ng mga larawan. Sapat na para kay Kaya ang mga simpleng sandaling magkasama sila.
Unti-unti nang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ang kanyang boyfriend. Kapag may mahaba siyang bakanteng oras sa pagitan ng mga klase, hinihintay siya nito sa labas ng campus. Kapag gabi naman at abala siya sa paggawa ng plates, madalas itong tumatawag upang tiyaking hindi niya nakakalimutang kumain at magpahinga. "Hindi ka na masyadong sumasama sa amin," saad ni Trina isang araw. Nagmamadali naman siyang nagligpit ng gamit. "Marami kasi akong ginagawa. Sige, mauna na ako." Ang totoo, iniiwasan niya rin ang mga kaibigan niya. Kapag nalaman ng mga ito na boyfriend niya na si Piolo, baka mangialam pa. Husgahan na naman siya sa kanyang mga desisyon. Ayaw niyang mangyari yon dahil nagmamahalang naman siya. "Mahal," tawag niya kay Piolo nang makasakay sa sasakyan nito. Agad siyang humalik dito. "Sorry, natagalan ako. Ang dami pa kasing ginawa." Okay lang, may trabaho pa rin ako sa office. Pwede sa office ka tumambay. Doon ka gumawa ng mga plates mo. Suhestyon ng kanyang boyfriend. Tumango naman siya at matamis ng umiti. "Sige, pero yung mga empleyado mo, baka may sabihin sila." Okay lang, kahit naman mapansin nila, hindi sila maglalakas ng loob na pag-usapan tayo. Please, huwag ka nang mag-isip pa sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, tayong dalawa. Tumango na lang ulit si Kaya. Tama ang kanyang boyfriend. Hindi dapat siya nag-aalala. Hindi naman niya ikinakahiya si Piolo. Para sa kanya, walang mali sa pagmamahalan nila. Talagang hindi lang nila maiiwasang may masabi ang iba. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo niyang nakilala ang iba't ibang bahagi ni Piolo. Hindi ito nawawala ng pasensya kahit ilang beses niyang baguhin ang isip sa isang desisyon. Kapag may mga reklamo siya sa buhay, nakikinig lang talaga ito sa kanya. Isang gabi, matapos siyang mabigyan ng mababang marka sa isa nilang plate, halos wala siyang ganang kumain. Tahimik lang siyang nakaupo habang nakatingin sa papel na ilang linggo niyang pinaghirapan. Napansin agad yun ni Piolo habang inaasikaso nito ang pagkain niya. Alam kong nasasaktan ka sa nakuha mong marka. Nakita ko kung gaano mo pinaghirapan ang plate na yan. Pero isang project lang yan, Kaya. Hindi sukatan ang magiging kinabukasan mo. Magaling ka pa rin kahit nagkamali ka. Napabuntong hininga si Kaya. Ang hirap lang tanggapin. Halos wala na akong tulog nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam ko kulang pa rin ang lahat ng ginagawa ko. Natatakot akong baka hindi talaga ako para rito. Marahan siyang nginitian ni Piolo. Maabot mo ang pangarap mong maging architect kasi masipag ka. Okay, but it doesn't mean na kahit palagi kang nagsusumikap, palagi kang mananalo sa buhay. May mga pagkakataong natatalo rin pero ang mahalaga, huwag kang susuko, Kaya. Napangiti si Kaya. Hindi man nabago ng mga salita nito ang marka niya. Nabawasan naman ang bigat na kanyang dinadala. Ilang linggo ang lumipas, kabaliktaran naman ang nangyari. Isa siya sa may pinakamataas na grade sa isang project. Sinabihan niya si Miren. Natuwa naman ito. Nang magkita naman sila kinagabihan ni Piolo, nag-dinner sila as celebration. Sabi ko naman sa'yo, Kaya. Focus ka lang. Proud ako sa'yo. Kahit small achievement, dapat sineselebrate natin. Nakangiting sambit ni Piolo. Napatawa si Kaya. Salamat. Sa mga simpleng sandaling yon, lalo lamang tumibay ang paniniwala ni Kaya na tama ang naging desisyon niyang buksan ng puso kay Piolo. Dumating ang araw ng kanilang unang anniversary bilang magkasintahan. Hindi makapaniwala si Kaya kung gaano kabilis lumipas ang isang taon. Sinundo siya ng araw na yon ni Piolo matapos ang klase. Happy anniversary! Nakangiti nitong bati at binigyan siya ng mga bulaklak. May maliit lang akong inihandang dinner. Sana magustuhan mo. Ngumiti na rin siya. Sigurado ako na magugustuhan ko. Sa halip na sa restaurant, dinala siya ni Piolo sa bahay nito. Tahimik ang bahay, naghanda ng candlelight dinner ang boyfriend niya para sa kanya. Ikaw ang naghanda ng lahat ng to? Tanong ni Kaya at hindi maalis ang ngiti sa mga labi. Tumango si Piolo. Gusto kong maging espesyal ang araw na to. Isang taon na kitang kasama at gusto kong magpasalamat dahil pinili mong pagkatiwalaan ako. Marami pa akong gustong gawin para mapasaya ka. Pero sana sapat muna ito sa ngayon. Medyo takot akong ipagpalit mo. Baka ma-realize mo na masyado akong matanda para sa'yo. Lumambot ang puso ni Kaya. Mahal, hindi mangyayari yon. Mahal na mahal kita. Kahit mas nauna kang tumanda sa akin, hindi ako maghahanap ng iba. Wala na akong mahihiling pa.
Nagpatuloy ang gabi sa masayang kwentuhan at tawanan hanggang sa natahimik sila at nagkatitigan. Bakit? Nahihiya niyang tanong habang napapangiti. Kanina mo pa ako tinitingnan? Mahina itong natawa. Hindi ba pwedeng pagmasdan lang kita? Minsan kasi naiisip ko kung gaano ako kaswerte na pinili mo ko. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwalang aabot tayo ng 1 taon. Akala ko, isa ka lang boring na dalaga na gusto lang ng experience sa matandang katulad ko. Nanlaki ang mga mata ni Kaya. Hindi ako ganyan, no? Hindi ko rin naman inaasahan na mahuhulog ang damdamin ko sa'yo, Piolo. Hindi ko inasahan ang pagdating mo sa buhay ko. Never kong naisip na magkakaroon ako ng boyfriend na may malaking age gap sa akin. Pero para sa akin, wala namang problema. Ako nga ang maswerte. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng taong katulad mo. Salamat sa lahat ng pasensya, pag-unawa at pagmamahal na ibinigay mo sa akin nitong nakaraang taon. Marahang inabot ni Piolo ang kanyang kamay. Dahan-dahan itong pinaglaro ang kanyang mga daliri. Tila hinihintay kung komportable pa siya sa pagitan nilang dalawa. Nang hindi niya bawiin ang kamay, mas lumambot ang ngiti nito. Happy anniversary, Kaya! Happy anniversary, Piolo! Ilang segundo silang nagkatitigan. Naririnig ni Kaya ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba o sa saya. Marahan siyang nilapitan ni Piolo. Huminto muna ito, halos 1 dangkalang pagitan ng kanilang mga mukha. Okay lang ba na nahalikan kita? Mahina nitong tanong. Napatingin si Kaya sa mga mata nito. Napangiti siya at unti-unting tumango. Bakit ka ba nagpapaalam? Para namang hindi pa natin nagagawang maghalikan? Saka lamang marahang isinara ni Piolo ang natitirang distansya sa pagitan nila. Magaan at maikli ang halik sa simula hanggang sa lumalim yon. Nang maglayo sila, kusang napangiti si Kaya at nahihiyang napababa ng tingin. Hindi niya mapigilang matawa sa sariling reaksyon. Bakit ka tumatawa? Natatawang tanong ni Piolo. Ewan ko, kinakabahan lang ako. Hinaplos nito ang mukha niya. Hindi mo kailangan kabahan. May tiwala ka ba sa akin? Umangat ang tingin ni Kaya. Marahan lang siyang tumango. Mahina siyang napatili nang bigla siyang buhatin ni Piolo. Halika, Mahinahon nitong bulong. mas komportable sa loob para makapagpahinga ka rin pagkatapos. Tahimik na tumango si Kaya. Sobrang namumula na siya. Alam niya na ang mangyayari. Handa siyang ibigay ang sarili kay Piolo at walang kahit na ano siyang pagsisisihan doon. Nang ilapag siya sa kama ng kanyang boyfriend, alam niya ng buong-buo niya nang ibibigay ang sarili. 1 taon naging sila at yon ang unang beses na gagawin nila yon. Namangha pa nga siya kay Piolo na nakapaghintay ito ng ganoon katagal. Para kay Kaya, ang desisyong yon ay bunga ng pagmamahal at tiwalang matagal nilang binuo. Hindi niya naramdamang napilitan siya. Wala siyang ibang maramdaman kundi saya at pagtitiwala sa lalaking una niyang minahal ng ganoon. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik silang magkatabing nakahiga habang pinagmamasdan ng kisame. Walang nagsasalita. Tanging mahihinang paghinga lamang nila ang maririnig at ang tunog ng aircon. Si Kaya ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi pa rin kita napapakilala kay Mama? Pasensya ka na. Alam kong matagal na tayong magkasintahan. Baka iniisip mong ikinakahiya kita. Sana wag mong isiping ganon. Natatakot lang ako sa pwede niyang sabihin tungkol sa'yo. Marahang hinawakan ni Piolo ang kanyang kamay. Hindi ko kailanman naisip yon. Kilala kita, Kaya. Alam kong may dahilan ka. At alam kong darating ang panahon na magiging handa ka rin. Napabuntong hininga siya. Gusto ko sanang makapagtapos muna ako. Ayokong madagdagan ang iniisip ni Mama habang nag-aaral pa ako. Ayokong isipin niyang napapabayaan ko ang mga pangarap ko dahil sa pag-ibig. Kapag graduate na ako, gusto kong maayos kitang ipapakilala sa kanya. Mas kaya kitang ipaglaban since nakagraduate na naman ako at that time. Ngumiti si Piolo sa kanya. Naiintindihan ko. Hindi naman ako nagmamadali. Kung yan ang magpapapanatag ng loob mo, hihintayin ko ang tamang panahon. Ang mahalaga sa akin ay pareho tayong sigurado sa direksyong tinatahak natin. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Kaya. Mas lalo niyang minahal si Piolo dahil sa pagiging maunawain nito.
Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, ipinikit niya ang mga mata at tahimik na nanalangin na sana ay tanggapin ng kanyang ina ang lalaking minahal niya pagdating ng tamang panahon. Simula ng mahaluan ng pisikal na ugnayan at romansa ang kanilang pagsasama. Madalas na nila yung gawin. Parang bahagi na ng normal nilang routine bilang magkasintahan. Dahil doon, nag-take na lang si Kaya ng birth control pills. Hindi pa siya handang mabuntis. Saka na kapag okay na ang lahat at naipakilala niya na si Piolo sa kanyang ina. Yun nga lang sa sobrang busy niya, nakalimutan niya ang pag-inom ng pills. Okay ka lang ba anak? Tanong sa kanya ni Miren. Nagsusuka ka na naman. Huminga ng malalim si Kaya. Ayaw isipin pa yon pero kinakabahan na talaga siya. May nakain po akong kakaiba mama. Yung shawarma rice po yata kagabi. Baka panis na. Nako, mataman siyang tiningnan ng kanyang ina. Dapat talaga, nagluluto na lang ako at binabaon mo. Bata ka pa lang, sensitive na talaga ang tiyan mo sa mga pagkain sa labas. Ipagluluto kita. Babaunin mo, Tumango naman si Kaya. Opo, mama. Pagdating niya sa kwarto, hindi na siya mapakali. Hindi naman siya mangmang para hindi ma-realize ang mga pagbabago sa katawan niya. Noong una, inisip niyang baka dahil lang yon sa puyat at stress sa pag-aaral. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang kinakabahan. Kaya nang nagkaroon ng pagkakataon, bumili siya ng pregnancy test kit. Tulog na ang mama niya nang sinubukan niya yon. Habang hawak niya ang pregnancy test sa loob ng banyo ng kanilang bahay, halos hindi siya makahinga. Nanlalamig ang mga kamay ni Kaya. Pakiramdam niya'y napakahaba ng bawat segundong lumilipas. Kinakabahan ako nang lumabas ang resulta. Tila huminto ang mundo niya. Positive? Napaupo siya at napasandal sa tiles na pader. Unti-unti niyang ipinatong ang isang kamay sa tiyan. May baby na ako rito? Sunod-sunod na emosyon ang dumaloy sa puso niya. Takot, saya, pagkalito at guilt. Paano ko sasabihin kay mama? Alam niyang hindi siya pinalaking pabaya. Alam niyang malaki ang tiwala ng kanyang ina sa kanya at natatakot siyang masaktan ito. Ngunit kasabay ng takot ay may kakaiba rin siyang pananabik. May isang bagong buhay na nabubuo sa loob niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman pero masaya siya kasi alam niyang si Piolo ang ama. Tiwala siyang hindi ito pababayaan. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Piolo. Habang nasa loob sila ng sasakyan, doon niya na sinabi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Napatingin si Piolo sa tests at unti-unting nagbago ang ekspresyon nito. Kaya, buntis ka? Huminga siya ng malalim. Oo, pasensya ka na. Nakaligtaan kong uminom ng pills. Nakabuo tayo. Anong gagawin natin, Piolo? Natatakot ako kay mama. Nilihim ko na nga ang relasyon ko sa'yo. Tapos malalaman niya pang buntis ako. Inabot nito ang kamay niya. Shh! Pareho nating pananagutan ng batang yan. Harapin natin ang mama mo nang magkasama. Napatitig si Kaya rito. Piolo, pag-uusapan natin ang lahat ng maayos. Kakausapin ko ang mama mo ng maayos. Ako nang bahala. Unti-unting napawi ang bigat na nasa dibdib ni Kaya. Hindi man nawala ang takot, nabawasan niyo nang marinig ang mga sinabi nito. Naniniwala siyang responsable si Piolo. Naniniwala siyang hindi sila pababayaan nito. Sa kabilang banda naman, sa loob ng maliit na flower shop, maingat na inaayos ni Miren ang mga bagong dating na puting lilies at pulang rosas. Marami ang naging customer ng araw na yon dahil may ilang kasalan at debut na nakabook sa kanya. Kahit pagod ang kanyang katawan, magaan ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa bahay, agad niyang napansin na may isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat. Napakunot ang noo niya. May bisita ang anak ko? Paglapit niya sa gate, bumungad sa kanya si Kaya. Mama, tutulungan na po kita. Salamat anak. Hinayaan ni Miren na ito ang magdala ng mga dala niya. Nang makapasok, napansin niyang may isang lalaking nakatayo sa sala. Matangkad, nakasuot ng long sleeves polo na mukhang galing sa trabaho. Maayos ang tindig at sa isang iglap, parang tumigil ang mundo ni Miren. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo rito? Unti-unting napalingon sa kanya si Piolo. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
22 taon. 22 taon na ang lumipas, ngunit nakilala niya agad ang mukha nito. Hindi niya inasahang muling makikita ang lalaking niloko niya noon. Ang mahirap na lalaking iniwan niya na lang basta at pinerahan. Ang lalaking pinag-aral siya gamit ang halos lahat ng pera nito. Nagtrabaho ng doble para masuportahan ang mga pangarap niya. Napaatras si Miren. Bumabalik ang guilt sa mga kasalanang ginawa niya noon kay Piolo. Hindi naman niya kasi ito mahal dati. Pagkatapos niyang perahan at utuin para pag-aralin siya, iniwan niya ito at tinalikuran na. Nagtrabaho si Miren, nagkaroon ng sariling buhay at naging asawa ang ama ni Kaya na talagang mahal na mahal niya. Simula noon, hindi na siya nakibalita kung anong nangyari kay Piolo kasi wala naman siyang pakialam. Hindi, usal ni Miren. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Mama? Nagtatakang tawag ni Kaya. Kilala mo po si Piolo? Hindi niya mabasa ang ekspresyon ni Piolo. Wala itong ngiti, wala ring pagtataka. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Kaya. Anak, halika. Nagulat si Kaya. Mama, bakit po? Teka lang po mama, nasasaktan ako. Hindi niya pinakawalan ang anak niya. Hindi niya alam kung anong koneksyon ni Kaya kay Piolo. Matagal nang nangyari ang lahat, pero wala siyang tiwala sa lalaking nasa harap niya ngayon. Sa wakas ay nagsalita na si Piolo. Magandang gabi, Miren. Parang sinaksak ang puso niya nang marinig muli ang boses nito. Huwag mo akong mabati ng ganyan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpunta rito? Paano mo nalaman ang bahay namin? Wala siyang alam sa nangyari kay Piolo sa mga nagdaang taon. Pero alam niyang galit na galit ito na halos isumpa siya noong nalaman nito na inuuto niya lang ito. Hindi mabuting babae si Miren, pero ginawa niya lang naman yon para umayos ang buhay niya. Mama? Mahinang sabi ni Kaya. Kilala niyo siya? Huwag niyo po siyang sigawan. Napatingin siya sa anak. Bakit mo pinapasok dito? Hindi ka dapat basta nagpapapasok ng kung sino. Tumingin siyang muli kay Piolo. Umalis ka na rito. Mama, boyfriend ko po siya. Nanlaki ang mga mata ni Miren. Muli siyang napalingon sa kanyang anak. Anong sinasabi mo? Boyfriend? Lumapit agad si Kaya kay Piolo at kumapit sa braso nito. Opo, boyfriend ko po si Piolo, mama. Agad siyang napatingin kay Piolo. Hindi pa rin ito nagsasalita. Hindi man lang ito tumutol o nagpapaliwanag. Napailing si Miren. Hindi makapaniwala habang tinitingnan ng anak niya at ang ex-boyfriend na may kasalanan siya. Anong boyfriend? Ang tanda na niyan, Kaya. Lumayo ka sa kanya. Mas malakas na sabi ni Miren at sinubukang hilahin si Kaya. Hiwalayan mo siya. Hindi kayo pwede. Nahihibang ka. Siya bang sinasabi mong espesyal sa'yo? Mama, ayoko. Naluluhang sambit ni Kaya. Hindi pwedeng ganun lang. Mahal ko po si Piolo at boyfriend ko po siya. Halos hindi makahinga si Miren sa pagkabigla. Muli niyang tiningnan si Piolo. Nakatingin lang ito sa kanya. Parang hindi man lang nagulat sa lahat ng yun. Anong binabalak mo? Ha? Bakit mo dinadamay ang anak ko? Bulalas ni Miren dito. Sumagot naman si Piolo. Anong sinasabi mo? Wala akong binabalak. Nagmamahalan kami ng anak mo. Nakakadiri ka! Dinuro niya si Piolo. Wala siyang pakialam kahit may kasalanan pa siya rito noon. Ang tanda mo na. Wag ang anak ko. Hindi normal ito. Ang bata pa niyan. Napailing si Kaya. Mama, hindi na ako bata. 21 na ako. Mahal ko po siya. Bakit niyo siya hinuhusgahan ng ganyan? Nagmamahalan po kami. Pinoprotektahan kita, Kaya. Malakas na sigaw ni Miren. Hindi mo kilalang lalaking yan. Lumayo ka sa kanya. Ano to? Nagtiwala ako sa'yo. Hindi ako naging mahigpit. Kung alam ko lang napapatol ka sa mas matanda sa'yo, sana mas naging mahigpit ako. Huminga ng malalim si Kaya. Problema na nga ang age gap ng dalawa. Problema pa na ex-boyfriend niya ang boyfriend ng kanyang sariling anak. Parang hindi niya kayang sabihin, lalo pa at siyang nagkamali sa pagitan nilang dalawa ni Piolo. Pakiramdam niya kapag nalaman ni Kaya ang mga ginawa niya noon, mas lalo itong mawawala ng respeto sa kanya at sasama na lalo kay Piolo. Hindi niya yon hahayaang mangyari. Mataman siyang tiningnan ni Kaya habang tumutulo ang mga luha nito.
Ano po bang nangyayari, Mama? Mag-usap po tayo ng mahinahon. Alam ko pong mas matanda sa akin si Piolo pero mahal ko po siya. Hindi po ba pwedeng mag-usap muna po tayo? Pakinggan po muna ninyo ako. Saka bakit parang kilalang kilala niyo siya? Napakurap si Miren. Wala kang dapat malaman. Mama mo ko at makinig ka sa akin. Wala akong sasabihing hindi makakasama sa'yo. Basta makipaghiwalay ka. Mama, hindi. Ayoko. Tutol pa ni Kaya. Hindi na siya makaimik. Parang hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng yon. Yun ang unang pagkakataon. Unang pagkakataong sumagot ng ganon ang anak niya. Hindi ko po siya iiwan, Mama. Saad pa ng anak niya. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Naramdaman ni Miren ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Hindi niya inaasahang darating ang araw na hindi siya pakikinggan ng anak. Hindi niya alam kung paano ito babawiin sa lalaking may nakaraan siya. Bigla niyang napansin ang pamumutla ni Kaya. Humawak ito sa tiyan. Ayos ka lang? Mahinahong tanong ni Piolo at hinawakan si Kaya. Agad naman siyang pumagitna. Ano ba? Huwag mong hawakan ang anak ko. Kung may galit ka pa sa akin, huwag na huwag mong idadamay ang anak ko dito. Huwag si Kaya. Pero hinila pa rin ni Piolo ang anak niya. Nasasaktan si Kaya sa hawak mo. Nagpumiglas ang dalaga sa hawak niya. Mas lalo itong lumapit kay Piolo habang umiiling. May mga luhang pumatak sa pisngi nito. Tama na. Hindi ko siya iiwan. Buntis po ako. Si Piolo po ang ama ng baby ko. Kaya hindi ko po siya iiwan. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Parang may malakas na umugong sa kanyang tenga. Hindi, anak. Bawiin mo yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Nag-aaral ka pa. Hindi ka pwedeng mabuntis lalo na ng lalaking yan. Nanlabo ang kanyang paningin. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Miren. Napahawak siya sa dingding upang hindi tuluyang bumagsak. Si Piolo na mismo ang bumasag ng katahimikan. Tama na, Miren. Kung ang tanging mangyayari lang dito ay masasaktan si Kaya, mas mabuti pang sumama na lang siya sa akin. Ako ang mananagot sa kanya at sa batang dinadala niya. Hindi ko hahayaang mag-isa niyang harapin ang lahat ng to. At mas stress lang siya sa mga pinagsasasabi mo. Nanlaki ang mga mata ni Miren. Parang may sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Anong sinabi mo? Sino ka para sabihin yan? Ako pa rin ang nanay niya. Humakbang si Piolo palapit kay Kaya. Nanay ka, pero matanda ng anak mo. Buntis na rin siya sa anak namin. Hindi ko siya pababayaan. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi na napigilan ni Miren. Agad siyang humarang sa mga ito. Hindi! Bago pa makapagsalita si Piolo, mabilis na lumipad ang kanyang palad. Umalingaw-ngaw ang malakas na sampal niya rito. Napaling ang mukha ni Piolo. Tahimik lang itong nanatili sa kinatatayuan. Ngunit si Miren ay halos hindi na makahinga sa sobrang galit. Lubayan mo na, sabi ang anak ko. Wala kang karapatang kunin siya. Hindi mo siya madadala kahit saan habang nabubuhay pa ako. Hindi gumanti si Piolo. Dahan-dahan lamang nitong ibinalik ang tingin sa kanya. Miren, huwag mong banggitin ang pangalan ko. Walang hiya ka. Humihingal siya. Kung galit ka sa akin mo ibuhos ang galit mo at huwag kay Kaya. Ano bang akala mo? Tungkol lahat sa'yo. Galit na rin ang mababakas sa mukha ni Piolo. Wala na sa akin ang nakaraan. Ang mahalaga lang sa akin ngayon si Kaya. Huwag siyang ma-stress at ang baby namin. Sinapo ni Miren ang mukha. Hindi niya napigilan ang mapahikbi. Wala siyang ibang maramdaman kundi pandidiri. Kasi paanong ang dati niyang nakarelasyon ay siya ring ama ng pinagbubuntis ni Kaya. Parang lahat ng takot at guilt na pilit niyang ikinukuble sa loob ng napakaraming taon ay sabay-sabay na sumabog. Mama, umiiyak na tawag ni Kaya. Bakit niyo po siya sinampal? Hindi naman siya lumalaban sa inyo. Hindi niyo siya pwedeng saktan ng ganun. Inaalala lang po ni Piolo ang kapakanan ko at ang baby namin. Napapikit si Miren. Hindi na niya kayang itago pa. Kung hindi siya magsasalita ngayon, baka tuluyan ang mawala sa kanya ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Ex-boyfriend ko yan! Biglang natahimik ang paligid. Parang pati ang hangin ay tumigil. Unti-unting napalingon si Kaya kay Piolo. Pagkatapos ay muli siyang tiningnan. Ano pong sinabi niyo, Mama? Nanginginig na tanong ni Kaya. Kayo? Iniisip niya kung anong iniisip ni Kaya. Halatang wala itong kaalam-alam. Napatingin naman si Miren kay Piolo.
Ito pa ang may ganang mapailing at maging dismayado. Ito na nga ang sinamantala ang kahinaan at kabataan ng anak niya. Napailing si Kaya. Hindi pwede. Hindi totoo yan. Napaiwas ng tingin si Miren. Hindi naging maganda ang paghihiwalay namin. Hindi na idinetalya ni Miren ang lahat. Hindi niya kayang amining siya ang may kasalanan. Hindi niya kayang sabihin na ginamit niya noon ang lalaking nasa harapan nila. Alam niyang may chance na magtanong pa si Kaya. Pero alam niyang hindi yon ang magandang pagkakataon. Sa halip ay sinabi niya ang tanging bagay na sa tingin niya ay makakapagpalayo sa kanyang anak. Hindi ko alam kung bakit kanya nilapitan. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o dahil magkamukha tayo. At hindi ko rin alam kung may balak siyang gumanti sa akin sa pamamagitan mo. Nanlaki ang mga mata ni Kaya. Unti-unti itong napalingon kay Piolo. Piolo, totoo ba? Alam mo ba? Alam mo ba na siya ang mama ko bago pa maging tayo? Hindi agad sumagot si Piolo. Mariin ang tingin nito kay Miren. Pero wala siyang pakialam. May kasalanan siya rito, pero ibang usapan kapag anak na ang dinehado. At mukhang huli na nga dahil ngayon ay buntis na si Kaya. Marahang tumango si Piolo. Totoo. Ex-girlfriend ko ang mama mo. May idea na rin ako na ikaw ang anak ni Miren. Napapikit si Kaya. May luha ng tumulo sa mga mata nito. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi ko na sinabi dahil matagal nang nangyari yun. Saad ni Piolo at nahimigan pa ni Miren ang pagsusumamo. Hindi na mahalagang malaman mo. Ayokong isipin mong nilapitan kita dahil sa mama mo. Tahimik na nakikinig si Miren kay Piolo. Hindi niya pa rin mabasa ang ekspresyon ng lalaki. Wala siyang kahit anong ideya na babalik pa sa kanyang buhay si Piolo. At ngayon, ang anak niya naman ang ginugulo. Hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo o nagsisinungaling lamang. Wala siyang tiwala, lalo pat alam niyang malaki ang galit nito sa kanya. Nagpatuloy si Piolo. Hindi kita nilapitan dahil kamukha mo si Miren. Napaluha si Kaya. Huwag mo kong lokohin. Kaya siguro nung una mo kong makita, titig na titig ka sa akin. Ano, nakita mo sa akin si Mama? Sabagay kamukhang kamukha ko si Mama nung dalaga pa. Napapikit si Piolo. Hindi kita niloloko. Sa cafe pa lang, hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam ang apelyido mo. Hindi ko alam na anak ka pala ni Miren. Nakilala kita bilang isang mabuting tao. Isang masipag na estudyante at isang babaeng unti-unti kong minahal. Nang malaman ko ang totoo, huli na. Mahal na kita. Galit ako sa mama mo pero mahal kita at pinili ko na lang na manatili kahit ang daming bagay na magpapakomplikado sa sitwasyon nating dalawa. Kaya, wala na sa akin ang lahat ng nangyari sa amin ni Miren noon. Handa akong panagutan ka tang bata. Sumama ka na sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Agad na humarang si Miren. Hindi! Hindi siya sasama sa'yo. Miren, tawag ni Piolo sa kanya. Hayaan mo na si Kaya. Siya magdesisyon para sa kanya. Hindi! Tutol agad ni Miren. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Malaki ang diferensya ng mga edad ninyo. Wala rin akong tiwala sa'yo. Hinawakan niya sa braso si Kaya at hinila. Ano na lang ang magiging buhay ng anak niya kung hahayaan niya ito kay Piolo. Mas mabuti pang tulungan niya na lang si Kaya na palakihin ang bata kaysa hayaan ito sa lalaking hindi niya alam ang totoong intensyon. Napaiyak si Kaya at muling napasigaw. Tama na! Tama na kayong dalawa! Napaatras si Miren. Ngayon lang niya nakitang ganun umiyak ang anak niya. Nalilito na ako! Hikbi ni Kaya at ginulo ang buhok. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Bakit ngayon nang lumalabas ang lahat ng to? Hindi ko alam. Wala akong alam na may nakaraan pala kayong dalawa. Walang nakasagot. Pati si Miren ay natahimik. Unti-unting pinunasan ni Kaya ang mga luha. Ayaw na nitong tumingin sa kanilang dalawa. Pagod na ako. Gusto kong mapag-isa. Umawang ang bibig ni Miren. Anak, please. Hindi na siya nilingon ni Kaya. Mabilis itong umakyat sa hagdan. Bawat yabag nito ay parang martilyo na tumatama sa dibdib ni Miren. Hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto sa silid ng anak. Nagkatinginan silang muli ni Piolo. Galit na galit siya rito. Pero marahan lamang itong yumuko, saka tumalikod at naglakad palabas ng bahay.
Hindi pa rin mapakali si Miren habang nakaupo siya sa sala. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Kaya sa bandang huli, bigla siyang tumayo at sumunod kay Piolo. Hindi pa tapos ang usapan nila. Hindi siya papayag na basta na lamang aalis ang lalaking yon na parang walang nangyari. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Sa tapat ng gate ay nakita niyang papasok na si Piolo sa sasakyan nito. "Piolo!" tawag ni Miren. Huminto naman ito at mabilis na lumingon. Hindi nawala ang seryoso nitong mukha, kaya naglakad si Miren papalapit. Halos hingalin siya sa bilis ng mga hakbang niya. "Huwag mong lalapitan ang anak ko," banta niya rito. Tahimik lang na nakatingin si Piolo. "Huwag mo nang guluhin ang buhay niya. Wala siyang kinalaman sa nangyari sa atin noon. Kung mayroon kang galit, sa akin mo ibuhos. Huwag mo siyang idamay." Ilang segundo itong hindi nagsalita. Pagkatapos ay marahang isinara ang pinto ng sasakyan. "Tapos ka na ba?" Nanikip ang dibdib ni Miren. Humakbang siya papalapit. "Kapag hindi mo tinigilan si Kaya, gagawa ako ng paraan. Kung kailangan kitang idemanda para lumayo ka sa kanya, gagawin ko." Bahagyang natawa si Piolo ng mapanuya. "Idedemanda? Sa anong kaso, Miren? Hindi mo ba naalalang nasa wastong gulang ng anak mo? Siya ang pumili ng gusto niyang makasama. Hindi ko siya kinidnap, hindi ko siya pinilit. Kung may gusto kang idemanda, siguraduhin mong may basehan." Napakuyom ng kamao si Miren. "Huwag mo akong lokohin. Galit ka dahil sa mga ginawa ko sa'yo nun. At ano, mukhang mayaman ka na. Bumabalik ka para maghigante?" Napakunot ang noo ni Piolo. "Lahat ng ito," nanginginig ang boses ni Miren. "Ginagawa mo lang para gumanti sa akin." Tahimik na nakatingin lamang si Piolo. Pagkatapos ay humakbang ito palapit. Kusang napaatras si Miren hanggang sa sumandal ang likod niya sa tagiliran ng sasakyan. Labis ang kabang nararamdaman niya, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung gaano kabigat ang kanyang naging kasalanan. "Talaga bang yan pa rin ang iniisip mo, Miren?" Mababa ang boses na tanong nito. "Wala ka ng ibang maisip kundi ang sarili mo. Kay Kaya lang ako may concern at hindi sa'yo." Napalunok si Miren. Hindi niya maalis ang tingin sa mga mata nito. Hindi na yon ang mga matang minsang tumingin sa kanya na puno ng pagmamahal. "Ayokong ibalik ang nakaraan pero pinipilit mo ko," mariing sabi ni Piolo at mas lalo siyang idiniin sa likod ng sasakyan. Nagreklamo agad si Miren at nagpumiglas. "Aray! Mas pinili kong sustentuhan ka nun kaysa unahin ang sarili kong pamilya." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Miren. Ayaw niyang bumalik sa nakaraan. Pero ngayong nasa harap niya si Piolo, alam niyang hindi yon matatakasan. "Hindi mo alam ang mga ginawa ko." Nagpatuloy si Piolo at bakas pa rin ang galit sa mukha nito. "Habang nag-aaral ka, 2 trabaho ang pinapasukan ko. Kapag may sobra akong pera, ipinapadala ko sa'yo. Kapag kulang ang pambayad mo sa matrikula mo, ako ang naghahanap ng paraan. May sakit ang nanay ko noon. Alam mo ba kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na saka na lang ako bibili ng gamot niya dahil kailangan mo munang makapagbayad sa eskwela mong walang hiya ka? Ilang beses kong ipinagpaliban na dalhin sa ospital ang nanay ko dahil mas inuuna ko ang mga pangangailangan mo noon. Ganun kita kamahal. Tapos ginawa mo lang pala akong utu-uto. Manluloko ka. Sinungaling ka. Binigay ko lahat sa'yo kahit hirap na ako." Napapikit si Miren. Ayaw niyang maalala. Kinakain siya ng guilt na nararamdaman niya. "Oo, may kasalanan ako. Pero hindi ibig sabihin na sisingilin mo ang anak ko para sa kasalanan ko. Lubayan mo si Kaya. Labas siya sa mga bagay na nagawa ko noon sa'yo." "Ikaw ang labas sa relasyon naming dalawa. Tumigil ka, Miren." Seryosong sabi ni Piolo. "Buntis na siya kaya pananagutan ko siya at kukunin sa'yo." Masama niya itong tiningnan. Kahit sinasabi nitong hindi ito naghihigante, ayaw niyang maniwala. Hindi yun ang kutob ng puso niya. Pakiramdam niya may gagawin itong hindi maganda, lalo pa at nababalot ng galit ang pagkatao nito laban sa kanya. Nagpatuloy si Piolo. "Pinili kong unahin ka dahil mahal na mahal kita." Bumigat ang paghinga ni Miren. Hindi niya kailanman narinig ang mga sumbat na yon dahil hindi na naman niya muling nakita pa si Piolo. Mariing pumikit si Piolo at bumaha ang sakit sa mukha nito. "Habang ginagawa ko yun, unti-unti kong nawawala ang oras sa nanay ko. Nang mawala siya, hindi ko nabababawi ang panahong dapat sana'y mas marami akong naibigay sa kanya.
kaysa sa walang kwentang babaeng gaya mo. Nagsisisi ako na nagpakabaliw ako sa'yo. Parang sinasakal si Miren. Hindi niya alam ang buong detalye noon. Hindi siya nagtanong, hindi niya gustong malaman kasi masaya naman siya sa kanyang buhay. Dahil pinili mo yun, bigla niyang sigaw. Choice mo yun, hindi kita pinilit. Hindi ko sinabi sa'yong pabayaan mo ang nanay mo. Ikaw ang gumawa ng desisyong yun. Hindi mo pwedeng isisi sa akin ang lahat. Tahimik na nakatingin lamang si Piolo. Pagkatapos ay mahina itong natawa. Kita mo, hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong umako ng mga kasalanan mo. Napailing si Miren. Huwag kang magsinungaling. Kung hindi paghihigante ang habol mo, bakit ang anak ko pa? At talagang pumatol ka sa mas bata. Halos tatay ka na ni Kaya. Alam kong bumalik ka para sa akin. Para paghigantihan ako at ilayo ang anak ko sa akin. Alam mo na si Kaya na lang ang kaligayahan ko sa buhay. Kaya ngayon, gusto mo siyang kunin? Napabuntong hininga si Piolo. Miren, mula nun hanggang ngayon ang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Matagal ka nang wala sa buhay ko at matagal ko na rin tinapos ang pag-ikot ng mundo ko sa'yo. Hindi na ako yung pangit, mahirap na lalaking walang ibang alam kundi mahalin ka at magpaloko sa'yo. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Miren. Hindi ako mag-aaksaya ng mga taon ng buhay ko para lang maghiganti sa'yo. Mariing patuloy pa ni Piolo. Hindi ka na ganun kahalaga sa buhay ko. Dumating si Kaya sa buhay ko nang hindi ko alam kung sino siya. At nang malaman ko ang totoo, huli na. Oo, at kamukha mo siya. Napalapit ako kasi unang tingin, magkamukha kayo. Pero sa ugali at pagkatao, magkaiba kayo. Mas okay siya kesa sa'yo. Walang hiya ka. Mahiya ka nga. Ang bata ng anak ko, Piolo. Sigaw ni Miren. Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo ko. Wala akong pakialam sa'yo kahit nanay ka pa niya. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Pero huwag mong ipagkamaling umiikot pa rin ang mundo ko sa'yo. Tuluyan na itong sumakay. Ilang sandali pa ay umandar ang sasakyan at dahan-dahang nawala sa madilim na kalsada. Naiwan si Miren na nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Mahigpit niyang niyakap ang sarili habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng sasakyang papalayo. Hindi niya alam kung nagsisinungaling pa ba si Piolo. Hindi niya talaga alam at natatakot siya para kay Kaya. Sa kabilang banda, 3 araw. 3 araw na halos hindi lumabas ng silid si Kaya. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama. Yakap ang unan habang paulit-ulit na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi pa rin niya matanggap ang mga nalaman niya. Ex-boyfriend ni Mama si Piolo? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Paulit-ulit na umuugong ang mga salitang yon sa isip ni Kaya. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Pakiramdam niya ay para siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. Ngayon, lahat ng mga alaala nila ni Piolo, hindi niya magawang hindi questionin. Lumapit ba talaga siya sa akin dahil ako to? O dahil kamukha ko si Mama? Mas lalo siyang napaiyak. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi niya alam kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Sa labas ng kanyang silid, halos araw-araw niyang naririnig ang mahinahong katok ng kanyang ina. Anak, kaya pwede ba tayong mag-usap? Subok pa ni Miren. Hindi siya sumagot, wala muna siyang gustong makausap. Gulong-gulo pa ang isip niya. Alam kong nasasaktan ka. Patuloy pa ng kanyang ina. Pero anak, sana kausapin mo pa rin ako. Buntis ka. Na-disappoint ako kasi hindi ka pa tapos sa pag-aaral. Hindi mo pa sinabi sa akin na boyfriend mo yung si Piolo. Kung hindi ka naglihim, hindi sana umabot pa sa sitwasyong ito. Pero susubukan kitang intindihin kasi anak kita at mama mo pa rin ako, Kaya. Niyakap niya lalo ang unan. Ayaw pa niyang marinig ang kahit sino. Maging ang cellphone niyang paulit-ulit na umiilaw ay hindi niya pinapansin. Sunod-sunod ang mga tawag. Sunod-sunod din ang mga mensahe mula kay Piolo. Ngunit hindi niya magawang sagutin. Sa bawat pagtunog ng cellphone, mas lalo lamang siyang nalilito. Kung sasagutin niya ito, ano ang itatanong niya? Kung haharapin niya ito, paano siya magsisimula? Mas pinili niya na lamang munang manahimik. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang humupa ang matinding pag-iyak ni Kaya. Napagod na rin ang puso niyang magtanong nang walang kasagutan. Habang nakatingin siya sa kisame, naisip niyang hindi matatapos ang lahat kung patuloy lang siyang magtatago. Kailangan kong marinig ang kwento ni Mama. Bandang hapon, muli niyang narinig ang mahinang katok. Kaya, anak,
Kung ayaw mo pa rin makipag-usap ay maiintindihan ko. Napapikit si Kaya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan ay nagsalita na siya. Pasok po kayo, Mama. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Napansin niyang namumugto rin ang mga mata ng kanyang ina. Parang ilang gabi na rin itong hindi nakatulog ng maayos. Gusto ko pong malaman ng totoo, saad ni Kaya. Napayuko si Miren. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero nung kabataan ko, mahirap lang talaga ako, anak. Halos maranasan kong tumira sa kalsada. Nang magdalaga ako, nakilala ko si Piolo. Mabuti siyang tao kahit mahirap lang sila. Alam niyang gusto kong makatapos. Tinulungan niya ako. Siya ang tumulong sa mga gastusin ko sa pag-aaral kahit mahirap lang din siya noon. Nagtrabaho siya ng sobra habang ako naman, tinanggap ko lang ang lahat. Kinalimutan niya ang pamilya niya para sa akin. Mas inuna niya ang mga gusto ko at ang mga pangangailangan ko. Ginamit ko lang siya. Nang makapagtapos ako, iniwan ko siya. Nagkaroon ako ng bagong buhay. Nakilala ko ang papa mo na talagang mahal ko at naging maayos ang buhay namin. Si Piolo kinalimutan ko na. Wala rin naman kasi akong alam sa nangyari sa buhay niya. Napabuntong hininga si Kaya. Sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo niyang nakikita ang isang bahagi ng kwento na hindi niya alam. Napatingin sa kanya si Miren. Anak, hindi ko kinikwento yun sa kahit na sino. Kasi alam ko noon pa man kung gaano ako makasarili. Napailing si Kaya. Siya ang nasaktan? Sinaktan mo po siya, Mama? Ginamit mo siya nung mga panahong walang-wala rin siya? Unti-unting pumikit ang kanyang ina. Oo, at pinagsisisihan ko naman yun ngayong tumanda na ako. Hindi ko lang talaga siya nakita ulit. Tapos ngayon makikita kong boyfriend mo siya at nabuntis ka pa niya. Anak, baka may masama siyang binabalak. Napayuko si Kaya. Mama, 1 taon na po ang relasyon namin ni Piolo. At sa 1 taon na yon, wala po akong naramdamang may masama siyang binabalak. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Mas lalo siyang nalito. Mas lalo ring bumigat ang puso niya. Kasi paano ba niya lubos maiisip na ang dating kahalikan ng kanyang ina, naging kahalikan niya rin. Naiisa lang ang lalaking minahal nila ni Miren. Tanggap niya si Piolo sa kung sino ito. Subalit kaya niya bang tanggaping minsan nitong minahal ang kanyang ina? Kapag nalaman ng iba, parang hindi katanggap-tanggap. Pero ano ba ang kanyang gagawin? Buntis na si Kaya at mahal na mahal niya si Piolo. Mas kailangan niya ito higit sa noon. Samantala, kinabukasan, mas mabigat pa rin ang pakiramdam ni Miren kaysa noong nakaraang gabi. Halos hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanya ang mga nangyari. Hanggang sa isang umaga, tahimik siyang nagtitimpla ng kape sa kusina nang marinig niya ang doorbell. Napatingin siya sa orasan. Maaga pa, sino naman kayang bisita? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Pagbukas niya, agad niyang nakita si Piolo. May dala itong paper bag ng pagkain at isang maliit na bouquet ng puting daisies. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang lalaking dating naging bahagi ng kanyang buhay. Magandang umaga. Mahinahon itong bati. Hindi ako naparito para makipagtalo. Gusto ko lang sanang makausap si Kaya kung papayagan niya. Napasinghap si Miren. Hindi ko alam kung gusto kanyang makita. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan ni Miren. Pero naiisip niya ang anak niyang gulong-gulo na. At marahil kahit may nakaraan silang dalawa ni Piolo, kaya niya yung palagpasin basta para sa anak niya. Sa huli ay bumuntong hininga si Miren. Pumasok ka. Hintayin mo rito. Tatawagin ko lang sa taas. Tumangu-tango lamang si Piolo. Iniwan niya muna ito sa may terasa bago umakyat sa ikalawang palapag. Marahan niyang kinatok ang pinto ng silid ni Kaya. Anak, nandito si Piolo. Gusto mo ba siyang kausapin? Tahimik at makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pinto. Namumugto pa rin ang mga mata ng anak niya. Kung ayaw mo siyang makita ay paalisin ko siya. Dugtong agad ni Miren. Umiling naman ito. Kakausapin ko po siya. Hindi umimik si Miren. Tahimik lang siyang tumabi upang makalabas ang anak.
Habang pababa si Kaya ng hagdan, nanatili siyang nakatayo sa itaas. Kinakabahan talaga siya. Hindi niya maaatim na may relasyon si Kaya sa lalaking dati niyang karelasyon. Nang mag-usap ng mga ito, hindi na gaanong lumapit si Miren. Ngunit bahagya siyang nakasilip mula sa may hagdan. Hindi siya nakikialam, nakikinig lamang. Inilapag ni Piolo ang dala nitong pagkain sa mesa. Dinalhan kita ng almusal. Napatingin si Kaya sa paper bag. Salamat. Pero bakit ka pa pumunta rito? Namungay ang mga mata ni Piolo habang nakatitig sa anak niya. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Gustong gusto kitang makausap pero binigyan muna kita ng space. Gusto kong humingi ng tawad sa hindi ko agad pagsasabi ng totoo tungkol sa nakaraan namin ng mama mo. Dapat mas maaga kong sinabi sa'yo. Naintindihan kong nasaktan at nalilito ka. Pero kapag nalaman mo na may nakaraan kami ni Miren, mag-overthink ka lang ng kung ano-ano. Kaya nilihim ko na lang kasi para sa akin, walang halagang nangyari sa amin ni Miren noon. Para sa akin tayong dalawa lang, Kaya. Handa akong kalimutan lahat ng galit ko, lahat ng ginawa ng mama mo. Makasama ka lang at manatili ka sa akin, Kaya. Tahimik lamang na nakinig si Miren. Hindi niya inaasahang yon ang unang sasabihin ni Piolo. Ayaw niya mang aminin pero nahihimigan niya talaga ang sinseridad nito para sa kanyang anak. Huminga ng malalim si Kaya. Nag-usap kami ni Mama kagabi. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa inyo noon. Naging masama ang mama ko pero mama ko pa rin siya. Isa pa ako hindi nangyari ang lahat ng yon. Wala ako dito ngayon sa harap mo. Nagulat si Miren sa narinig. Hindi niya alam kung mahalaga ba na napatawad siya ni Piolo. Parang hindi niya kayang magpakumbaba, lalo na ngayong may connection ito sa kanyang anak. Muling nagsalita si Piolo. Handa akong tumulong sa lahat ng kailangan mo habang buntis ka. Kung kailangan mo ng check-up, gamot o anumang suporta, nandito ako. At kung gusto mo, maaari kang tumira sa bahay ko para mas maalagaan ka. Naramdaman ni Miren ang paninikip ng dibdib. Hindi na siya nakatiis. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Parehong napalingon sa kanyang dalawa. Hindi. Seryosong sabi ni Miren. Hindi siya lilipat sa'yo. Lumapit siya kay Kaya. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng anak. Anak, makinig ka muna sa akin. Please, dito ka muna. Mas maalagaan kita. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. Ayokong maiwan ka sa poder niyan. Napakagatlabi si Kaya. Piolo, sorry. Nagtitiwala naman ako sa'yo pero mas magiging okay muna siguro ko kung kay mama muna ako. Nalilito pa ako at nabigla sa lahat ng mga nalaman ko. Buntis ako at ang gusto ko lang, wala munang stress sa paligid ko. Isa pa nadismay ako si mama. Kaya sa pagkakataong to, susunod muna ako sa kanya. Huminga ng malalim si Piolo. Naiintindihan ko. Kung yan ang kailangan ninyong dalawa, igagalang ko. Mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa gusto ko. Napabuntong hininga si Miren. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa niya. Ngunit hindi rin niya maitatanggi na mahinahon ang kilos ni Piolo. Hindi ko ipagkakait ang suporta ko. Dugtong pa ni Piolo. Kung papayagan mo, Kaya, bibisita ako araw-araw. Sasamahan ko si Kaya sa mga prenatal check-up kung gusto mo. Tumango agad si Kaya. Oo, pwede kang bumisita sa amin ng baby ko. Kapag humupan na lahat, saka natin pag-usapan ang tungkol sa atin. Tahimik si Miren. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi pa rin niya kayang pagkatiwalaan si Piolo. Bilang isang ina, walang sino mang maaari niyang pagkatiwalaan. At kahit may guilt siyang dala sa mga pagkakamali niya noon kay Piolo, hindi niya hahayaang yon ang maging batayan ng mga desisyong gagawin niya para kay Kaya. Sa kabilang banda, katulad ng napag-uusapan nila, halos araw-araw nang dumadalaw si Piolo sa bahay. Unti-unti nang naging bahagi ng araw ni Kaya ang paghihintay sa pagdating nito. Kapag umaga ang check-up niya, maaga itong sumusundo. Kapag wala naman silang appointment sa doktor, dumaraan pa rin ito upang maghatid ng mga prutas, vitamins o mga pagkaing inarekomenda ng doktor sa kanya. Minsan ay may dala itong mga libro tungkol sa pagbubuntis at pag-aalaga ng sanggol, na sabay nilang binabasa habang nagpapahinga siya sa sala. Hindi man sila lubusang komportable, mas pinipili nilang bumisita si Piolo kapag nasa flower shop si Miren. Sa tuwing nagkakaharap kasi sina Piolo at Miren, hindi nawawala ang malamig na titigan at maikling sagutan. Isang hapon, katatapos lang nilang bumalik mula sa prenatal check-up. Tahimik ang bahay. Naroon lamang silang dalawa sa sala.
Inilapag ni Piolo ang isang supot ng prutas sa mesa bago ibinuhos sa baso ang malamig na tubig. Inumin mo muna to, sabi nito. Sinabi ng doktor na mahalagang hindi ka ma-dehydrate. Mainit ang panahon ngayon. Ngumiti si Kaya habang tinatanggap ang baso. Salamat. May hilo ka pa bang nararamdaman? Umiling naman siya. Wala na, medyo napagod lang ako sa biyahe. Napatingin si Piolo sa kanya. Kapag may naramdaman kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Huwag mong isiping ni-istorbo mo ko. Mas gugustuhin kung matawagan mo ko kahit madaling araw o nasa gitna ng trabaho. Kaysa naman mag-alala kung may nangyari sa inyo. Napangiti si Kaya. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay niya sa loob lamang ng ilang buwan. May baby na siyang dapat pangalagaan at may isang lalaking araw-araw na nagpapatunay na gusto nitong maging bahagi ng responsibilidad na yon. Habang hinihimas ni Kaya ang kanyang tiyan, napansin niyang tila may gustong sabihin si Piolo. Bakit? Bahagyang umiti si Piolo. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Napatuwid ng upo si Kaya. Ano yon? Ilang sandali munang hindi nagsalita si Piolo. Alam kong magulo pa ang sitwasyon natin. Alam kong hindi pa rin ako tanggap ni Miren para sa'yo. At alam kong marami pa tayong kailangang harapin bago tuluyang maging maayos ang lahat. Ayokong gumawa tayo ng desisyon dahil lang sa nangyari sa atin o dahil may dinadala kang bata. Pero gusto kong maging malinaw. Gusto kitang pakasalan, Kaya. Umawang ang kanyang bibig. Agad na nangilid ang mga luha niya. Noong nakaraan niya pa yun iniisip na mabubuntis lang ba siya nang walang kasal? Pero yon at inilalahad na sa kanya ni Piolo. Hindi kita gustong pakasalan dahil pakiramdam ko ay obligasyon ko. Mahal talaga kita. Hindi ka man nabuntis, gusto pa rin talaga kitang pakasalan. Hinihintay ko lang na makatapos ka sa pag-aaral mo. Hindi niya napigilang mapangiti habang naluluha. Napayuko si Kaya. Piolo, alam kong marami ang huhusga sa atin. Mahinang sabi nito. At alam kong maaaring matagal pa bago tayo tanggapin ni Miren. May kasalanan siya sa akin pero tama siya. Labas ka sa aming dalawa. Anak ka niya. Galit ako kay Miren. Pero mahalaga pa rin na matanggap niya ang mayroon sa atin, Kaya. Kung darating ang araw na handa ka na at kung magiging payapa na ang lahat, gusto kong hilingin na maging asawa kita. Hindi agad nakapagsalita si Kaya. Tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Napatawa siya sa pagitan ng kanyang paghikbi. Mahal kita, Piolo. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Mama kapag nalaman niyang gusto nating magpakasal balang araw. Sigurado akong magagalit siya at sigurado rin akong hindi magiging madali ang lahat. Pero ayokong mamuhay habang buhay na natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Ayoko ring mamili sa pagitan mo at ni Mama. Mahal ko kayong dalawa. Marahang umiling ang kanyang nobyo. Hindi ko ihilinging mamili ka. Una pa lang matagal ko nang tinanggap to. Haharapin ko. Napangiti na lang si Kaya nang isilid ni Piolo ang singsing sa kanyang daliri. Sa sobrang saya ng puso niya, agad niya itong hinalikan sa mga labi. Napangiti rin ito at pinaglapat ang kanilang mga noo. Hindi pa sila sigurado sa mga pwedeng mangyari. Maaring hindi pa maging madali ang mga susunod nilang pagdadaanan. Pero naniniwala si Kaya na mahal siya ni Piolo at yon ang magiging tanging sandigan niya sa lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat desisyong ginagawa natin ngayon ay may kakambal na bunga bukas. Maaring maitago ang mga pagkakamali ng kahapon, ngunit walang lihim na hindi nabubunyag at walang sugat na hindi maaaring maghilom kapag may tunay na pagsisisi at pagpapatawad. Kung nagustuhan nyo ang part 1 ng kwentong ito, abangan ang part 2 bukas. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.